Kilala ang bansang Pilipinas na isang bansang sagana sa likas na yaman. Isa sa likas na yaman ng ating bansa ay ang kasaganaan sa larangan ng agrikultura na kung saan napapakinabangan ng ating mga magsasaka ang lupang kanilang sinasakahan mula sa iba't ibang dakon ng ating bansa. Dito sa Binmali, Pangasinan, matatagpuan ng isa sa mga magsasaka na patuloy na nagsisikap maabot lamang ang kanyang pangarap. Tao po! Sila? Pwede ba kami pumasok? Thank you. Kamusta ka na ngayon, Sheila? Ito, ayos lang naman. May lakad ka ngayon? Meron, pupunta ako ng palayan. Pwede ba kami sumama? At makita yung bukirin niyo? Sige, pwede naman. Gaano kahirap yung trabaho mo sa araw-araw? Sobrang hirap kasi kailangan mo gumising ng maaga para magdamon ng pagkain ng kambing, tsaka magpakain ng manok. Siya si Sheila, 19 na taong gulang na kasalukuyang nag-aaral at scholar ng Pinmayupang. Hindi alintana kay Sheila ang hirap ng pagsasaka. Ayon sa kanya, marami na ang pinagdadaan ng mabibigat na hamon sa kanyang buhay bilang isang mag-aaral at magsasaka. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito sa bukid niyo? 15 years na akong tatrabaho sa bukid kasi since 3 years old pa lang ako, tinuruan na ako ng steplola ko na magtrabaho sa bukid. Para nga daw kapag lumaki kami, hindi daw kami batugan. Yung parang pag magtatrabaho kami, parang kapalit ng pagtatrabaho namin sa sarili naming bukid, kapalit din nung pagkain namin. Para daw masanay daw kami na hindi lang kami nakahilata everyday doon. Tsaka kasi 3 years old pa lang ako, iniwan na kami ni mama. Nag-ibang bansa siya para magtrabaho doon. Kaya parang sinanay na kami na kailangan namin tumulong sa mga gawaing bahay. Pero ang kinalabasan naman doon, kami naman na yung pinagmamanage ng lupa, nung mga sakahan namin. Kada magtatanim kami, kailangan nandun kami yung magpapabungkal, kami yung mag-aayos ng way nung tubig para sa pagpapatubig namin. Tapos minsan kami pa yung mamamalengke para lang sa mga binhi namin, abono. Tapos minsan nakakainis pa doon. Kapag bibili ka ng binhi, akala nila yung presyo na yun na yung presyo. Di syempre babalik na naman kami ulit. Tapos hihingin na naman kami pang bayad na naman. Sasabihin na naman ganto, ganyan, ganto. Tapos minsan nung kailan yung last na namin grade 6 ako, nung 12 years old ako. Pumapasok ako, may mga alaga kasi kaming baboy, kambing, manok nun sa bahay. Pagpapasok kami sa school, umaga pa lang mga 3 to 4 a.m. Gumigising na ako, nagpapainom kami ng bitamina ng mga manok, nagkagapas kami ng pagkain ng kambing. Tapos sa baboy namin, kailangan lilinisan pa namin yung kulungan nila kasi marami kaming baboy. Tapos pag papasok na naman ako, pagbalik ko na naman sa bahay, ganun na namin. Minsan dadating kami sa bahay, wala kaming kanin kasi yung kuya ko, bukakag. Ganun yung style niya. Tapos papasok ulit, ganun, repeat na ng repeat. Kaya hindi kami lumaki na sa city na walang ginagawa, ganun. At bahay, bukid lang kami. So sa murang edad, isa kang estudyante. Paano mo napagsasabay yung pag-aaral mo sa pagtatrabaho mo dito sa Bukirinyo? Sa schedule talaga ako. Kapag oras na sa school. Kapag uuwi na galing ng school, trabaho ulit sa bukid.
tutulong ulit sa pagpapatubig, pag-aabono, paglilinis ng mga gilid-gilid ng pagdadaluyan ng tubig namin. Minsan naman kapag hindi naman araw ng pagpapatubig, nagsasaka kami, naggagapas kami ng mga pagkain ng kambing. Tsaka yung iba kasi, nag-i-spray din kami ng pangpatay ng damo kasi pinapatay niya yung mga tanim naming palay. Sa murang edad pa lamang ay namulat na si Sheila sa kahirapang bumabalot sa kanyang paglalakbay tungo sa kaunlaran sa aspeto ng pagsasaka. Mga ilang sako naman yung naka-harvest niyo tuwing anihan? Sa mga ilang sako yung na-harvest namin, mga nasa 30. Pero hindi lahat yun ibinebenta namin. So, magkano yung benta niyo sa merkado? Benta namin sa merkado, umaagbot lang siguro ng 15,000 sa 18 sacks. 18 to 15 sacks. Mga expenses niyo magkano naman? Expenses namin, 16 to 17,000 siya eh. So kung tutuusin, mas malaki pa yung expenses nyo kaysa sa kinikita nyo. Oo, kasi paano naman, ang mahal-mahal kasi ng mga binhi, tapos sa pagpapatrabaho, sa mga krudo, mga kailangan, tapos abono pa, syempre, paano lalago yung palay kung wala abono. Kung ganun, paano nyo siya nasusurvive or paano nyo siya napagkakasya? Nasusurvive namin siya kasi dun sa 30 sacks na yun, hindi lahat yun ibinibenta namin. Kung bale, yung kalahati, ibinibenta namin para meron kaming income, cash. And yung iba naman na iwan na 15 sacks, iniipon namin yun, iniimbak namin na pangkain namin. Yung para at least hindi na kami bibili pa ng bigas, kasi kung bibili kami ng bigas, kami na gumagawa ng bigas. Ba't pa kami bibili? Imbis na mas makatipid kami, parang mapapamahal kami. Kaya, ang ginagawa namin, nag-iimbak kami, inaabot namin hanggang sa ulit na magtanim kami ulit ng panibagong palay. Oo, ganun. So kung ganun, ano sa tingin mo yung mga kadahilanan bakit ganun na lang yung mga kinikita nyo or mas malaki pa yung expenses nyo kaysa sa kinikita? Parang ganun. Minsan sa kalamidad. Ganun. Oo. Kapag bagyo, yung palay namin, kawawa, nakahiga na silang lahat talaga. Tapos, minsan, pag ganun na bagyo talaga, o kaya naman tagtuyot, nahihirapan kami magpatubig. Pag sa bagyo, mga nasa 10 sako lang kinakaya namin kasi yung iba, nabubunot sila. Ewan ko kung paano pa kalakas yung bagyo niya, bakit nabubunot lahat hanggang uga-ugat niya. Tapos, kapag minsan naman sa peste, mga peste talaga yung mga yan. Ang pesting yun, kinakain nila yung mga tanim namin. Tapos kapag magpapatay naman kami, hindi sila mamatay. Ewan ko bakit ang tatapang nila. Ang tatapang na nila lang. Tapos, yun ang nangyayari sa amin. Nalulugi kami dun. Imbes na mas marami yung income namin, nababawasan. Mas malaki yung expenses namin. Sobrang hirap din pala, no? Kaya talagang nakakahanga yung mga tulad nyo. Ayon kay Sheila, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ganon na lamang ang kanilang kinikita kung ikukumpara sa kanilang mga gastusin ay ang gastusin sa produksyon ng bigas. Sa kasalukuyang panahon, patuloy ang pagtaas ng temperatura na umaabot hanggang 50 degrees Celsius sa probinsya ng Pangasinan, na kilala bilang isa sa mga malaking produksyon ng bigas. Bunsod ng labis na pag-init ng Pilipinas, samot-saring suliranin sa agrikultura ang nararanasan ng ating mga magsasaka na siyang nagpapahirap sa kanilang mga buhay. Kabilang sa suliranin na ito ay ang mga peste sa mga luntiang bukirin, pagbaba ng kalidad ng lupang taniman, pagtaas ng gastusin sa patubigan, at marami pang iba. Bukod pa rito, isa sa mga nakikitang hamon ng ating mga magsasaka ay ang pagbili ng ating mga lokal na mamimili sa produkto ng ibang bansa. Ito'y dagdag hamon para sa ating magsasaka sapagkat mas nabibigyan ng importansya ang produktong ibang bansa, dahilan kung bakit hindi nagiging sapat ang kinikita ng ating magsasaka. Kagaya ni Sheila,
Siya'y nakakaranas ng kakulangan sa sapat na pondo galing sa gobyerno sa kadahilan ng hindi nabibigyan ng atensyon ang ating lokal na produkto. Ganon na lamang rin ang kakulangan ng suporta ng ating mamamayan sa ating mga magsasaka, kung kaya't patuloy na naghihirap ang ating mga magsasaka. Marahil ay hindi man naranasan ng karamihan sa atin ang pagiging isang magsasaka. Ngunit ika nga, bilog ang mundo, hindi natin hawak ang kanilang mga kapalaran. Bagkus malay natin, sa susunod na mga bukas, sila ay aangat din. Bawat magsasaka ay namumuhunan ng kanilang dugo't pawis upang mapag-ani ng sapat para sa kanilang pamilya at para na rin sa ating bansa. Ika nga sa awiting, magtanim ay di biro, ipinapaliwanag doon na hindi basta-basta ang pagtatanim, kundi sinasamahan ito ng sipag, tiyaga at puso upang mapagtagumpayan at makapag-ani ng kasaganaan. Tunay ngang malapaiso ang wangis ng ating bansa sa sagana sa likas na yan. Sa realidad, nalalantad din dito ang paraiso sa bagkus nananaig dito ang paghihirap ng ating Pilipinong magsasaka. Atin silang pahalagahan at bigyang importansya sapagkat sila ang tunay na paraiso ng Pilipinas.